Pinakalumang nahanap na pelikulang Pilipino ang Zamboanga na pinagbidahan ni Fernando Poe Sr. Ngayon, meron pang mas luma dyan na nahanap kamakailan lang sa Belgium. Ito ang Diwata ng Karagatan. Taong 1937 ito ipinalabas sa mga sinihan. Bungkang datu, nakakawa ko musa dakula. Halos isang siglo ang tanda. Ito ang Philippine drama film ni Eduardo de Castro na Zamboanga. Pinagbidahan ni na Fernando Poe Sr. Kung hinang inaisubay tumbasan, takap ka mo, katun natin sa runto. Opo, tatay ni FPJ at Rosa del Rosario. Grandfather is giving a big celebration in Danao's honor. Pero gaya ng maraming pelikula noong mga panahon yon, ang original na kopya ng Zamboanga nasira at nawala noong sumiklab ang World War II. Mula noon, itinuring itong lost media. Hanggang taong 2004, ang original na kopya ng Zamboanga natagpuan sa Library of Congress ng Amerika ng manunulat, mananaliksik o researcher at propesor na si Nick de Ocampo. Sa loob ng mahigit 2 dekada, ito ang itinuring na oldest surviving pre-war Filipino film hanggang kamakailan lang. Ibinalita rin ni Professor de Ocampo na meron siya ulit na-discovering kopya ng isa pang pelikulang Pilipino na ginawa noon ding 1930s. Isang taon na mas matanda o luma kesa sa Zamboanga. Isa ito sa mga pelikulang produce ng tinaguriang ama ng pelikulang Pilipino, si Jose Nepomuceno, ang Diwata ng Karagatan. This film, the first and the only Filipino picture now showing in Europe. Paano nahanap ni Professor de Ocampo ang kopyang ito? At ano ang maikukwento nito tungkol sa ating napakayamang kultura at kasaysayan? Ang Diwata ng Karagatan, kwento ng pag-ibig. May dalawang magkasintahan, si Jose at saka si Ligaya, in this paradise of an island. Until may dumating na si Wong na tagalabas, napusuan niya ito si Ligaya. Siniduce niya by giving a lot of gifts. Hanggang sa huli, nakuha niya ang gusto niya kay Ligaya. So, hinimatay na si Ligaya, iniwan siya doon sa may bangka. Nakita siya ng kanyang Jose. O, tumakbo na siya sa mga villagers, hinabol na nila ang nag-i-escape na si Wong. Hanggang sa nahuli siya later on, nagkabalikan si Ligaya at saka si Jose, and the ending is, we are in a sunset. Classic. Classic talaga. They walk into the sunset. Absolutely. Literally, they walked into the sunset. Ang nagbigay buhay sa karakter ni Ligaya, ang aktres na si Marie Velez. Ang kanya namang leading man, ang binansagang greatest matinee idol of all time, si Rogelio de la Rosa. Nung nagkakaisip na ako, doon ko nalalaman na sikat pala siya, nakakalaglag panty pa. Sabi nga ng mga matatanda. Gusto ko naming malaman, paano nyo nalaman na may ganitong pelikula? I was already in Belgium way back in the 90s. Pumunta ako doon sa Belgian Archive, Cinémathèque Royale de Belgique. Noon pa ako nagtatanong, meron ba kayong any Nepomuceno film or any film from the Philippines? Palagi ang sagot was no, no, no. Nagtanong lang ako doon sa contact ko sa Belgium dahil siya ay marunong mag-French. Finally, nagtanong sila, they were able to really penetrate the so-called the inner sanctum of the archive. Sabi niya, uy, mukhang merong pelikula dito, pero hindi sila sure kung yung hinahanap mo. That's enough for me to buy my own ticket, and you know, it can be very expensive. Nang inilatag na yung pelikula at tumakbo na ang rolyo, oh my God, this is it. We have found a treasure. The film is almost immaculate. Dahil hindi pa raw digitized ang nag-iisang kopya ng Diwata ng Karagatan, ang ipinanood sa akin ni Professor de Ocampo, mga video clips lamang na kinuhanan niya sa kanyang cellphone.
Ito na yung exciting na part kasi papakita na ni Professor De Ocampo yung mga nakuha niyang video clips nung diwata ng karagatan. I have a photograph of this back home. Amazing! I mean, how did you do this? Nakahiga yung screen, kaya all that time nakaganyan ako ng aking cellphone. Pero kahit cellphone na nga siya, ang ganda talaga ng quality. Good quality pa rin, preserved. Nakilala ko kaagad, no, ang isang batang si Rogelio de la Rosa at itong si Marie Velez, no. Guwapo. Pero very masculine ang dating. Masyadong na-exoticize ang kultura natin nung una. Hindi mo malaman kung Cambodian, Laotian ba yan. But definitely, it's very Hollywood ang fantasy. Parang pang belly dancer. Look at this shot. Wow, nice shot. This is an amazing mise-en-scène or composition. Ihilera ba naman ni Carlos Van der Tolosa ang mga bangka na ito in such a way na ang perspective ay really impressive, di Ang ba? lalim. May medium shots pa siya. May medium shot at nandito na tayo sa gitna ng karagatan. Ang tanong natin ay, paano kinuha ang shots na ito? Like what you said kanina, napakabigat ng camera. Hindi lumubog yung bangka. Hindi lumubog ang bangka, pero walang cutting. This is just amazing. Paano in-shoot? Amazing! I mean, how did you do this? Ano bang value nitong diwata ng karagatan? Kilala ang Pilipinas kasi as one of those na may unang introduction to film. No? Dito na ipalabas as early as 1897 ang pelikula, mainly because of our connection with Spain. At mula noon, ang kauna-unahang Pilipino, native-born na filmmaker, si Jose Nepomuceno. She really established the foundations of a Tagalog later to become Filipino cinema. Ang masaklap ay, nang dahil sa World War II, pinulbo ang buong Kamaynilaan ng mga Amerikano dahil sa carpet bombing nila. Ang collateral doon ang mga pelikula natin. We should have produced around 400 films before World War II. Ilan pa lang ang nahanap natin? Pang-anim itong Diwata ng Karagatan. In fact, may mga nagtatanong sa akin, anong camera ang ginamit? Yung Zamboanga. May underwater shots pa na kahit ang Hollywood, humanga sila na how was that shot ever taken? Underwater camera ito. Naghalikan pa si Fernando Po at si Rosa del Rosario. Even Hollywood did not have that kind of shot. Namamangha ho ako dun sa we were ahead of the Americans. We were ahead of Hollywood. That particular shot. Mas magaling. I have araw. records to prove that. Nakuha ko ito sa mga Hollywood newspapers. Los Angeles Times, New York Times. Sila mismo kasi sila ang humanga eh. Pero ang ipinagtataka ni Professor De Ocampo, ang kopya raw ng Diwata ng Karagatan na kanyang nadiskubre sa Belgium, hindi buo. Inire-edit ang kopyang ito and it only exists for 52 minutes. I totally doubt whether you can just screen 52 minutes during that time kasi established na ang tinatawag na full-length film which should run at least 60, 70, 80 or 90 minutes. If it's 100 minutes, saan na ang 50 minutes na nawawala? Pero dito ka magugulat. Ang pangalan ng kagalang-galang natin na direktor na si Carlos Van der Tolosa, pati pangalan ni na Rogelio de la Rosa at ni na Marie Velez, lahat na pangalan nila ay binura. Bakit ho kaya? Ang Philippines hindi pa kilala as a film-producing country. Sa French point of view yan, no? Masaklap talaga because the credits did not do any justice to Filipino movie industry at that particular time. Wow. Ang ginawa nila, however, was to have a French voiceover in order to create a second level of narration so French audiences can understand what is going on. All those long dialogues were taken out at kinuha lang nila yung action moment sa pelikula. The reason why hindi talaga natin mahanap kasi, for example, ang original title ay Diwata ng Karagatan. In English, it can be Nymph of the Sea or Goddess of the Sea. Pinalitan ito ni George Palou na ang title na ngayon ay Phil de Lille. In other words, Ligaya, Daughter of the Island. Saan mo hahanapin yan? So, as of this point, Professor, ang malinaw sa inyo, gawang Pilipino ito, pero pinirate
sa Europe. The accusation of piracy, actually hindi nanggaling sa akin, kundi sa isang staff ng sa Belgian Archive. And when we talk about piracy, kahit pa legitimate ang pagkabili nila, papalitan mo na ang elemento ng pelikula. You begin to own it. Pati ang naratibo, binali-baliktad. So ang biggest challenge sa amin ngayon, ano yung original narrative niya? Ito ngayon, nakatulong ang aking research on the day that it's going to be promoted. May tinatawag na film complete. I have a copy of the cover, parang promotional material together with the posters. To a certain point, gusto ko man magalit na, my God naman, binalibaliktad yung pelikula namin, heritage namin yan. I cannot have an accusing finger sa kanila kasi pasalamat ka na lang, may kopya pa tayo ng the only Jose Nepomuceno film so far na nahanap. Because Jose Nepomuceno, bilang ama ng pelikulang Pilipino, wala tayo ni isang pelikula niya na nag-survive ng gera. Ito pa lang ang kauna-unahang pelikula at dito hindi pa siya ang direktor na kilala natin doon sa Dalagang Bukid na nawawala ang pelikula. Kauna-unahang pelikula natin yun, 1919. So, ang pinaka-luma ho pala nating pelikula, yung Dalagang Bukid. 1919. 1919. May isa pa, ako din ang nagbago ng kasaysayan natin. Nang in-interview ko, samantalang buhay pa, ang anak ni Jose Nepomuceno na si Luis Nepomuceno, sabi niya, ang unang pelikulang ginawa ng ama ko, older than Dalagang Bukid, was this documentary that was shot in Cebu tungkol sa burial ng asawa ni Osmeña. Ang kita mo lang doon, ginamit niya rin para gumawa ng Dalagang Bukid. Jessica, we have to rejoice because genre natin na documentary, ang kauna-unahang pelikulang ginawa sa Pilipinas at hindi isang fiction film. Okay, hindi ba? Ang ganda ng kwentong yan. Pero, Professor, bakit po may kopya ang Belgium? First of all, ang pelikula ay binili ni Georges Palou, French. Most possibly, distributor siya. So, nang binili niya ito, kinontak niya si Vicente Scotto, who was known for his musicals at that time. So, it is amazing na bigla na lang nasa Europa na siya. So, let us just assume that yung pinalabas na kopya sa Belgium ay inideposit o di kaya ibinigay sa isang post-production studio kasi itong Belgian Archive, nakuha nila ang kopya nila in 2016 mula dito sa nagsara na post-production laboratory. I didn't even know saan galing itong pelikula. Of course, they were also very happy na, oh my God, we're keeping a treasure pala. And let me just tell you right now na, look, I have more treasures here. I think I've got 100 film titles na pwede pang mahanap. Dito mo makita si Rojas na nagbibigay ng speech, Manuel Quezon na nagmamando sa Malacanang. I have more than 100 films. That's the list. That's the list. I have seen some of the films. I know where they are. They are in London, they are in Washington DC, they are in Tokyo. Bakit hindi natin makuha? Sinong tutulong sa atin? Mas maraming pera yung DPWH at kung saan-saan pumupunta. I'm sorry yan ang hinanakit ko na talaga. And that's why I really wanted to be in your program is because you're a platform kung saan pwede natin siguro maipalaganap yung documentary heritage consciousness na itago natin ang mga pelikula. Huwag gawing torotot, di ba? Alam natin yung kwento ng 35mm. Ginawang torotot yun every Christmas, di ba? Pero, Professor, meron din naman magsasabi niyan, Pihado, pag narinig kayo, wala nga kaming makain, wala nga ayuda yung gobyerno sa amin, di kami makabayad sa ospital. Ano ba halaga niyang mga pelikulang lumang yan? Ang film community, which I represent in terms of scholarship and research and cultural heritage, umiiyak din kami na, look, wala kaming makain din, wala kaming maisulat tungkol sa kasaysayan natin, paano natin mabubuo ang ating identidad at kasaysayan at ang ating nakaraan kung salat tayo sa lahat na ito. Samantala, ang ilan sa mga kuha sa pelikula, ipinanood ng aming team kay Dave, apo ng isa sa mga bida sa pelikula na si Rogelio de la Rosa. Ayan siya, yun, yung nakaitim. Oh, yung nakaitim. Nakaitim na short. Ayan o siya, sa harap. Dive niya siya dyan. Proud po, syempre, dahil family po eh. Sana po, i-preserve po natin at saka huwag po sanang mawala. Para po yung mga next generation po, makita po nila yung mga dating pelikula na nagagawa po natin. What's the next move? Binuksan ko na ang ideya na dapat ma-restore ito at maibalik sa Pilipinas ng kahit digital copy
open naman sila kasi ang napakaganda dito ay public domain ang pelikula. In other words, walang may magmamayari. A contract has just been sent to Philippine Film Archive at during their monthly meeting, mukhang inapprove naman daw ang project to proceed ng Executive Committee ng Film FDCP. In terms of the timeline, kung kailan mare-ready yan, it all depends. Kasi hindi enough na makakuha kami ng print. Kailangan din i-assess ang kondisyon ng pelikula. Hindi ganun kalaki ang budget na binibigay sa film restoration. Alam ba kung magkano budget ang binibigay lamang for film restoration? Good for 2 films for a year. Bakit mahalaga na i-restore natin ang Diwata ng Karagatan at saka mga pre-war movies? Because yan ang kaibuturan ng pagiging Pilipino. Ang pelikula ay isang manifestasyon kung sino tayo noon, ngayon, at kung ano tayo sa kinabukasan. Really addressing our government here na kaunting pagpapahalaga. Being late is still okay kesa sa wala, no? Na may pagpapahalaga na ngayon na isalba ang ating mga kultura. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ko man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pamuti, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanik na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo magpapatalo. Nakampi natin ng Diyos. Huwag sumamangita sa akin! Masusunod ang kaluluwa mo, Silvierno! Mapatawad ng Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.